Kaya may laptop dyan. May dalawa kayong laptop. Laptop ni Dr. Lirio backup ko. Okay. Hindi na ako nagkaroon ng time na gawa ng ano to eh, text. Kaya pasensya na kayo. Puro ano lang, picture. Ay na, bahalang gumawa. I-tabulate nyo kasi, no? Yung mga faith origin. Ayan. Kakagawa ko lang to kahapon. Ano ba inuna ko? Cardiovascular. Kakaturete to eh. Kaya nag-aaral ako. Maski na nga nung nagtuturo ako, toxic talaga na itong cardiovascular. Pero, yung mga common lang, bibigay natin. Ba't tayo gumalaw? Yun. Yan. Okay. So, ano ba dito? Cardiovascular. So, the developing heart, no? So, right atrium, no? Yan yung right ventricle. Pero pangit pa to eh. Ito yung right common cardinal vein, no? Yung right common cardinal vein, ano ang faith? Superior vena cava, no? Superior vena cava. So, merong sinus venosus. So, ito, lahat, papunta na to, sinus venosus eh. May left sinal horn, may right sinal horn. Ano mangyayari sa left sinal horn? Coronary sinus. Yung right sinal horn, the smooth, yun, smooth area of your right atrium, si sinus venarum. Pero, hirap namang mahanap yun. Kaya kadalasan, ang nabibigay lang, ayan, si mga common cardinal, si right ventricle, right atrium, left atrium, interatrial septum, interventricular septum. No? Ayan. Pero, just in case, biglang tinopak, merong nag-ano ron. Sige, bayin natin yung sinus venarum. Sinus venarum. Sinus venosus. No? Pero sabi ko nga, mahirap mahanap ang sinal horns, the right and the left. So, kung dito, lalabas, ito yung sinal horn mo, ito yung right sinal horn, ito yung left sinal horn. No? So, yung left sinal horn, magiging, yun na nga, coronary sinus. Yung right, magiging sinus venarum. Ito pa isa rito, napakabagal niyang, ayan, medyo may delayed reaction, ano? So, ito na. So, this will be your interatrial septum. Ito na yung interventricular septum, no? So, yun nasa taas, ayan, nasa natatanong din yan, that is your endocardial cushion, no? So, endocardial cushion. That will give rise to, so anong faith? Ang dami, no? Ano? Ang lagi, pag cardiac jelly, ang sinagot mo, ang tanong na sinasagot mo dyan is ang lagi. What's the ang lagi of endocardial cushion? Cardiac jelly. What is the faith? Pagbigay ka na kahit ano, isa. Membranous part of your interventricular septum. Meron ka rin yung mga valves. Meron ka rin dito sa interatrial part. No? Sama rin yun. Yan si endocardial cushion. Ito. That is your right ventricle. No? So, faith, the right ventricle. So, actually, it's primitive right ventricle. Ano? And ang lagi is a bulbus cordis. Tandaan niyo yan. Ay, napakadali. So, malamang-lamang, pwede na yan ibigay. No? Ito is a primitive left ventricle. No? So, yun na nga. Primitive left ventricle. Primitive ventricle pala. Ang anlagi. The primitive ventricle. No? So, left ventricle, right ventricle. Right ventricle, bulbus cordis anlagi. No? Ayan. So, this is your interventricular septum. Just be patient. Gagalaw din yan.
Pinindot ko na eh. Ayaw pa rin. Ayan. So, right atrium, left atrium. So, ayan. Ayaw pa rin. Ulitin nga natin. Ayan, medyo nagluloko na yun. Matanda na siya. Naghahanap na siya ng kapalit. Okay. Oy, dalian mo. Nakaiinip na sila. Yan ang sinasabi ko. Naghahang na siya talaga. Nag-move na ba? Hindi pa, no? Ayaw talaga. Ang kulit. Ayan. Yan na nga ba? O, ganun pa rin. O, dito, you have the dorsal aorta, no? The right and the left. So, alam nyo na rito kung ano yung fate ng right dorsal aorta kasi paliit na siya. Ito, malaki. So, that means, pa-degenerate na siya. So, the right dorsal aorta, fate is degenerate. The left dorsal aorta, fate, descending aorta. No? So, yan descending aorta. So, ano ulit to? Right common cardinal. Ano mangyayari kay left common cardinal? Degenerate. No? Si left. Para yung subcardinal din. No? Subcardinal veins. Palaging sa right nagde-degenerate. Pero yung sa right subcardinal vein, only the proximal part will degenerate. The distal part will become your gonadal. No? Vessel. Gonadal veins. Color yan. Ay, alam nyo na to. No? Ano to? Right ventricle, left ventricle. Yeah, si bulbus cordis. So, this is another slide, no? Ito talaga yung naano na sa atin, eh, no? Nakikita nyo. So, what is this? Right dorsal aorta, left dorsal aorta, esophagus, trachea, no? Pwede rin yan, masama sa respi, no? Pero meron din ako yung pang respi. So, this will be right common cardinal, which will become superior vena cava, left common cardinal na magde-degenerate yan. So, what is this? Interatrial septum. And is this? What's this? Just the endocardial cushion. No? So, yun yung endocardial cushion. So, this is the right atrium. This is the left atrium. Okay. So, ganun din, ano? O, dito, ano na to? Ayan. Esophagus pa yan. Esophagus. Ito, pwede siyang trachea na ayun na yung papunta na sa bronchus. Ito, langbad. No? So, yan, langbad. So, again here, so, right atrium, left atrium, you have your interatrial septum. Ito, pwedeng, no? Pumasa na as the sinal horns, no? Ayan, sinus venosus. Kaso, iisa yan. 5 ang kailangan namin, mahirap maghanap. Kaya sabi ko nga, mahirap, bihirang nabibigay yan. Pang short twist, pwede. Okay? So, what is this? Interventricular septum, no? Interventricular septum. Yan pa rin, no? Interventricular, no? So, ang kulit lang, ano to? Ang lagi? Anong fate? Pwedeng membranous part of your interventricular septum. So, pwede rin yung mga bulbs, no? Yung mga AV bulbs at saka interatrial septum. Okay. Naglipat na ba siya? Ganun rin naman, ano? Ayan. Ganun rin. Yan. So, ito, yung, ayun si right dorsal aorta, palinggit na ng palinggit. Ito yung malaki na, si left dorsal aorta, na ano ang fate? Descending aorta. Perfect nyo na to. Ano to? Yan si descending aorta. Na ano ang lagi ulit?
Left dorsal aorta. Wala nang magkakamali. Diyan pa may nagkamali pa sa inyo dyan. No? May kurot sa singit. Left dorsal aorta is the anlage of your descending aorta. Now, ng pointer nandito sa gitna. That is your subcardinal anastomosis. Na ano ang fate? Stem of the left renal vein. So, ito yung right, ito yung left. So, what happens to the left subcardinal vein? So, proximally, it will degenerate. No? Pero yung distal will become your gonadal veins. Nakailangan yun. No? Pero dun sa mga ano natin, degenerate lang, di ba? Pero kung iyaano mo yun, yung proximal, yun na nagde-degenerate. But distal, it will become the gonadal veins. No? Ano naman to? Right? Subcardinal vein, na ano nga ang magiging? Renal segment of the inferior vena cava. No? Yung right. Yung subcardinal anastomosis, stem of the left renal vein. Okay? Now, merong slide na naibigay sa practicals natin. Meron dito sa gitna, parang hindi sila magkahiwalay pa. Wala yung subcardinal anastomosis. There is a space only on the left side, o yung right side niya, left side ko, yung left hand ko, dito. May butas na ganyan. Ito, magkarutong. So, that is still your right subcardinal vein, ha? So, yung isang slide, no? Na hindi nyo siguro na sagot kasi merong harang sa gitna. Okay? So, if there is a space there, meron dito na wall, bali ang lumalabas lang, you have there the subcardinal vein. Wala yung anastomosis. Kasi nandun pa yung wall, no? So, yung right subcardinal vein, still the fate is renal segment of the inferior vena cava. No? Ayan. Yung mga gonads yun eh. Ayan na naman. Okay. So, hindi ito ang itatanong. Natural. Ito. No? So, ano to? Those are your umbilical arteries. Na ano ang fate? Ha? Medial umbilical ligament. Magiging, no? Medial umbilical ligament. No? So, magde-degenerate para maging yung distal. Pero yung proximal daw will persist to become what? Superior vesical arteries. Kailangan man din yun. Pero, hindi ko pa nakitang tinanong yon sa practical. Baka sa theoretical. Na yung proximal, yung specific, ano? Pero, yun nga, medial umbilical ligaments. Medial with an L, ha? L. Okay. How about this one? Specific yan. Specific. That is your left umbilical vein. What happened to the right? Nag-degenerate kasi isa lang nakita niya. Now, meron tayong slide na makikita nyo kung dalawa, no? O, the right and left umbilical vein. Na yung right degenerates, the left will become, pagkapanganak, ligamentum teres hepatis. Now, meron tayong slide na yung left umbilical vein, isang mahabang ganun, gumanong pa. Ganon. Pero makikita nyo yan, may dalawang yan. Tapos, ano to? Hindi pa natin, yan, no, concern yan, yung alantua, no? Galing sa uracus, di ba? So, ito, pag nakakita kayo na ito na ganon, tapos yung tatlo, ay, yung herniated intestinal loop. Kasi, what is this structure? The whole structure? Ha? Ano ba to? Whole structure. Di ba? Umbilical cord, di ba? Kaya meron kang Wharton's jelly yung mga yan, no? So, yung dalawa, umbilical arteries, no? Itong isang malaki, umbilical vein. Kung sinabing specific, that is your left umbilical vein. Okay. Hindi tayo sa stomach, no? Eto tayo. That is your inferior
vena cava. No? The hepatic segment of your inferior vena cava. No? How about this one? Yung nasa baba nito. That is your ductus venosus. Saan galing ang ductus venosus? Ano ang lagi niya? So, bali ang lagi. Tanong, ano? Umbilical venosus, natural. Umbilical vein. No? Ductus venosus, di ba? So, saan galing? Umbilical vein. May umbilical artery. So, what's the fate of your ductus venosus? That's your ligamentum venosum. No? How about the umbilical vein? Ano nga sabi natin? Yung left umbilical vein? Ligamentum teres hepatis. So, that's different. Munti ko nang sagot kanina. Ligamentum teres yung kanina ductus. It is ligamentum venosum. Si ductus venosus. No? So, yung umbilical vein, ligamentum teres or the round ligament of the liver. So, this is your inferior vena cava. No? This is your ductus venosus. Saan galing hepatic segment of inferior vena cava? Saan galing? Hepatic segment of your inferior, yung renal segment. Yung renal segment galing sa right subcardinal, no? May hepatic segment, may renal segment, hepatic segment. Sa retina. Sa vitelline veins yan galing, no? Vitelline veins. So, ito, ano ulit to? Ganun ulit. Ganun pa rin. Ductus venosus. Ang lagi, umbilical vein. Ito, inferior vena cava. No? Ito na. Ano na ba to? Sa ano na yata to? Nervous na yata to. Kung hindi nervous, pagka may sumunod, teka, tingnan ko. Ay, ano yan? Nasal, nervous na. Nervous, no? So, if you have the developing nose, yan dalawang yan, ayan na si telencephalon. So, the whole structure is your telencephalon. The cavity, that's your future lateral ventricle. That's your telocele, no? Telocele, no? So, what's the anlagi of your telencephalon? That's your prosencephalon. That's the primary brain vesicle. Ano yung mga primary brain vesicles? Prosen, mesen, and rhomben. No? Secondary, edi yung sumunod dun sa prosen. Si telen and dian. No? Sa rhomben, you have your metencephalon and myelencephalon. Okay. So, ito, you have the developing eye. So, yun lang sa level ng developing eye. That will be your diencephalon. Etong dalawa, sa baba, telen yan, mga kapatid. So, that's your telencephalon, telocele. Now, here in your diencephalon, ano magiging? The fate of your diencephalon? Yung thalamus, si hypothalamus, subthalamus, epithalamus. How about the anlagi of your diencephalon? Yun pa rin, prosencephalon, dun galing, di ba? Si telen and dien. No? So, what's the cavity, the space? That's your third ventricle. No? Third ventricle. So, dito, that's your telocele, no? Yung space yan, that is your telocele, which will become your lateral ventricle. So, those are your developing eye. Okay, so still, the developing eye, so yan, level niya, diencephalon. Ito, telen pa yan sa baba, no? Yung wide kasi, no? Ayan. So, nagdalawa na siya. Ito naputol, hindi ko na-picture na maigi. Ano to sa baba? Yan yung mesencephalon, no? Anong fate ng mesencephalon? So, yun yung midbrain mo. So, ano yung nandyan? Crus cerebri, cerebral peduncle, no? At yun nandun sa gitna ng space,
That's your iter or your cerebral aqueduct. How about this one? That's your metencephalon. No? Metencephalon, what's the anlage? Rhombencephalon. What's the fate? Pons and cerebellum. And what's the cavity? That's your fourth ventricle. Ayun, metenga. Ando sa tapat ng metencephalon. So this one, pag ang pointer nandito, no, doon na sa nag-taper, no, that's your myelencephalon. What's the fate? Medulla oblongata. What's the anlage? Rhombencephalon, no? Rhombencephalon. So ito, metencephalon, no? Ulit-ulit lang to. O yan, na-picture ako ng hiwalay. So, ayan si mesencephalon, no? Mesencephalon. Okay, so ito na tayo. Ano to? Ay, ito, to. Ha? Neural canal. What is this? Ha? That's the neuroepithelial layer. Diba? So, pag ina naman kasi yan, tatlong layers yan eh. Diba, ganyan. Neuroepithelial layer. Na pag minsan nagtitikan yan, di ba? Kumakapal pang ganyan. Yung manipis, yung maputla, yung pala nga magiging alar plate, no? Yung dark na yan, that's still your neuroepithelial layer, no? Kung titingnan mo. So may manipis lang na nandun sa gilid, dun pa lang yung alar plate, no? Na ano to? Yung angulo. Sulcus limitans, no? So, siyempre, ipo-pointer yun, sulcus limitans. Ano nandito? Roof plate, floor plate. Structure at pointer will have A. Neuroblast, B. Nerve fibers, C. Both, D. Neither. Toto. Neuroblast. Ha? Walang neuroblast dyan, only nerve fibers. Roof plate, floor plate. No? Okay. So, ano nga ito? Yan na yung alar plate. So, ang pointer niyan, ayun. No? So, since baka daw magkalabuan, pag tanong yan, dito lang tayo sa sure. Sa basal plate. Magkalituhan, ang nipis-nipis, ganun lang yung pointer. Ala, neuroepithelial layer na yan. So, ang pinaka-sure na na madaling itanong, na hindi magkakaroon ng kaguluhan ito. Ano nga ito? Basal plate. Na ano ang kanyang fate? That's the ventral horn. No? Anong function sa ventral horn? Mga motor nandyan, di ba? So, yun yung gray matter, magiging gray matter, di ba? So, alar plate, anong fate? Dorsal horn. Basal plate, ano ang fate? Ventral horn. Okay? Now, merong manipis. Ayan, manipis na yan. That is your marginal layer. Ano ang fate? White matter. Okay? So, white matter. How about this one? That's your dorsal root ganglion. Na ano ang anlage? Neural crest cells. No? So, sa neural crest siya galing. Dorsal root ganglion. No? So, yan. Okay? Now, merong slide na makikita nyo may ganon, tas may ganon. Galing dito sa ventral root, galing dito sa ventral horn, naging ventral root, at galing dito sa dorsal ganglion, dorsal root, na nag-unite, no? Saan ba yun? Ito pala. Eto. Ba? So, kung nandito yung dorsal ganglion, merong lumabas na ganyan, tas dito,
may lumabas na ganon, tapos nagganon sila, ba? So, this is your spinal nerve, no? Wala ako niyan, hindi ko nakakita. Okay. So, eto, pang-respi, embryo na. Ay, tapos na ako cardio. Tapos na ako na alas 2. Di ba? Magre-review naman tayo para dun sa ano. May mga slides yata ako dyan ng respi. Anyway. So, what is this? Lateral nasal swelling. Ano ang fate? That's the ala of the nose. How about this one? Median nasal swelling. Anong fate? Nasal septum, columella, the upper lip, yung part, no? So, ayan. How about this one? Ito. Nasal pit. So, that's your nasal cavity, no? Nostril. Ano to ulit? Telencephalon. Cavity. Telosil. That will become your lateral ventricle. What is this? That is your pharynx. Ang lagi. Forgot. No? How about this one? Larynx. Ang lagi. Respiratory diverticulum or laryngotracheal diverticulum. No, the respi na tayo. Ito nang tatanong ko, no? So that's your trachea, no? Ang lagi. Puro ganun lang. Wala yung, yun lang ang sasagot nyo. Laryngotracheal diverticulum, no? How about the anlage of the lining epithelium and glands? The germ layer origin is the endoderm, no? Smooth muscle connective tissue and cartilage, you have your mesoderm and the blood vessels. Nga, sabi Dr. Ampil, mabidali lang. Okay. So, ito, esophagus. Ito, pwedeng maging trachea dahil daw yung paghatak sa hati nun, ano? Tapos yan, the structure at pointer is the whole structure is the lung bud. Pag dito naka-point, bronchus. No? Bronchus. Okay. So, ayan. Ano pa rin nga. Ngayon, halimbawa, meron ditong isa lang. Ay, teka. Sa kabila na lang. Sa kabila. Yan. Halimbawa, wala ito. Imagine nyo, wala. Wala yan. Tatlo lang sila nandyan. So, ito magiging esophagus. Ha? Don't forget. Kung isa lang ang nahandyan, kasi bumaba na siya, wala yung esophagus. Yung trachea, bronchus na nandyan. Esophagus na makikita. Kasi di ba ang trachea, pag nag-bifurcate na bronchus, wala na yung trachea. Nag-bifurcate na yung bronchi mo. No? Si esophagus na yung kasama dyan. No? So, that will be your, those are your lung buds with the bronchi. That will be your wedding trachea pa rin yan. No? Dahil yung pagkakaputol niya. Okay. So, brain na. Ito na ang brain. Hindi ako naka-picture na ano. Alam nyo na naman ito, yung mga madadali lang. Frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. No? So, yung mga fissure, central, sulcus of Rolando, lateral, sylvian fissure. No? Tapos yung mga gyri sa frontal lobe, superior, middle, inferior. Dito sa parietal lobe, merong intraparietal sulcus. Kaya may supraparietal lobule, infraparietal lobule. Kaya yung iyong dulo ng lateral sylvian fissure na si supramarginal gyrus and dulo ng superior temporal sulcus na si angular gyrus is within the infraparietal lobule. Di ba? Okay? So, yun ang tatandaan nyo dyan. So, yung mga common yan, lateral sylvian fissure,
Central sulcus of Rolando, precentral gyrus, ano function? Primary motor area. Post-central gyrus, anong function? Primary synesthetic, si Brodmann's area, 312. Now, you have the inferior frontal gyrus. No? Divided into 3 parts. Orbital, pars orbitalis, pars triangularis, pars opercularis. Opercularis triangularis, Broca's area, yung Broxman. Brodmann's area 44, 45. Function. Motor speech area, no? Motor speech area. Ayun. So, ayan na, yung mga precentral, postcentral, superior parietal, inferior parietal, tapos yung mga gyrations sa temporal, no? So, superior temporal, middle temporal, inferior temporal. Oh, meron pang lateral occipital dyan, no? Okay. Oh, yan na. Sinabi ko na rin yan. Pars orbitalis, pars triangularis, and pars opercularis. Okay. Eto. Yan, di ba? Thalamus. O, sa your limbic lobe. Thalamus corpus callosum. Ano to? Cingulate gyrus. Cingulate sulcus. No? So, yung cingulate sulcus, umakyat, no? Eto, bumaba. Ito to, parieto-occipital fissure. So, between that superior, that cingulate sulcus, no? Yung dulo na umakyat. And your parieto-occipital fissure, ito yung precuneus, no? Precuneus. Now, that one is your central sulcus of Rolando. Yung central sulcus of Rolando, medially will have a lobule there, a gyrus there. Para central lobule, no? Ayan. Para central lobule. So, this is your parieto-occipital fissure. This is your calcarine fissure. So, you have your cuneus above, lingual gyrus below. Cingulate sulcus, no? Ito, corpus callosum. Genu, body, splenium. Okay. Ayun na pala eh. Ayun na pala. Para central. Nauna ako. Medial. Precuneus, cuneus, lingual. Ito yung sa ilalim. Yung sa ilalim, yung pinaka, ayun na, nakasulat na nga eh. Para hippocampal, no? Pero ito, wala nakasulat ko. Ano to? Ano to? That is your uncus. Brodmann's area, 34. No? 34. Olfactory area, no? Uncus. Ha? Na itong si uncus, di ba gumanon? Ayan. Parang daliri mo yan. So, yung fissure nasa likod ni uncus, yan si rhinal sulcus. Oy, favorite ni Doc G yan. Si rhinal sulcus, no? Na yung katuluyan niya, ito yung rhinal sulcus. Yung katuloy niya, this is your collateral sulcus, di yung line, di ba? Collateral sulcus. Yung gyrus, ang uncus, ang katuluyan niya si para hippocampal gyrus. Gets? Ha? Rhinal sulcus. Ito nga eh. Ganito yon. Sabi, di ba? Ito yung gumanon. Nakaganon pa nga siya, nakatungo eh. Diba? So, itong pagkakaganon, ito. Yan yung rhinal sulcus. No? Na yung katuloy niya, pag bumaba ka dito, ito uncus, diba? Uncus. Yung katuluyan ng uncus, ito yung para hippocampal gyrus. No? Para hippocampal gyrus. Yung sulcus nito, kung ito yung uncus, yung hiwa dito sa taas, this is your rhinal sulcus. Na yung rhinal sulcus, pag dinire-diretso mo pababa, eto na, si collateral sulcus. Okay? So, yan yung collateral sulcus. Okay? Di ba? Meron pang gyrus. Meron pa sa susunod. Teka muna.
Ano yung susunod? Si occipitotemporal na meron kang medial and lateral occipitotemporal gyrus. Meron din dyan akong picture eh. O, yan. Ba? So, ayun si Uncus, no? Uncus, no? So, ito yung para hippocampal gyrus. Ito yung rhinal sulcus. Yung kalagdiretsuhan niya, that is your collateral sulcus, no? Na after your parahippocampal gyrus, this is your medial occipitotemporal gyrus. Sumunod doon, lateral occipitotemporal gyrus. At yung sumunod, that is your inferior temporal gyrus. Okay? Pero kay Netter, mamaya meron akong picture ni Netter eh. Kaya baka magulimahanan lalo kayo. Pero para lang ano. Okay. So, after your parahippocampal, ano yung line dito? Nakatuluyan ng rhinal sulcus? Ayun na nga eh, no? Collateral sulcus. Okay? The gyrus after your collateral sulcus is the medial occipitotemporal gyrus. Okay? Medial occipitotemporal gyrus. Na ano daw yung pangalan ng isa? Ha? Ano collateral? Collateral gyrus? Hindi ba ano to? Fusiform gyrus. Ba ano niya collateral? Yung collateral sulcus, baka yun ang gusto niya sabihin. Yung collateral sulcus, yung pwedeng collateral kasi kung collateral sulcus ito eh, no? Pero pwede rin siyang fusiform gyrus. Okay, so ayan yan. Nag-brain na rin si Doc G? O, tapos na pala eh. Ay, yung elastic pa. Ay, siya ba nagturo sa inyo ng brain? Ando sa lab? Okay. Okay. Now, after your medial occipitotemporal gyrus, lateral occipitotemporal, kasi palabas na eh. Di ba? Yung medial, di malapit sa medial. Lateral occipitotemporal gyrus, may sulcus din doon ulit, di ba? Ano tong sulcus na to? That separates your lateral occipital from inferior temporal gyrus. That is your occipitotemporal sulcus. Okay? Occipitotemporal sulcus. Ano tong sulcus na to? Between the medial and lateral occipitotemporal gyrus, gyri. Medial occipitotemporal sulcus. Okay pa kayo? Gets naman. Kaya rin naman, ano? So, again, Uncus, Brodmann's area 34, olfactory area, parahippocampal gyrus, rhinal sulcus, medial, collateral sulcus, medial occipitotemporal gyrus, or fusiform, no? Gyrus. Medial occipitotemporal sulcus, lateral occipitotemporal gyrus, and occipitotemporal sulcus. Ito naman, inferior temporal gyrus. Okay? Inferior temporal gyrus. Ito nga raw si lateral occipitotemporal gyrus, katuluyan yun dun sa baba, is lingual gyrus. Diba? Sa lecture ko yun. Uy, ano yan? Ay, sigros? Oh! Yan. Ewan ko ba saan ko ito nakakuha? Pero tayo ng kinuhanan. Okay. So, ayan. O, yan ay may pangalan. May sulat. No? So, ayan niya. Uncus na to. No? Ayan. So, ito si lingual. No? Katuluyan niya si lateral occipitotemporal. That's your lingual gyrus. No? Ayan. Inferior. Mali lang ang spelling niya. Hindi ko makorek. Inferior temporal gyrus. Okay, so that's your gyrus rectus. Tinatanong tong dalas, gyrus rectus, tsaka si orbital gyrus. Ha? Ayun. No? Ayan. O, ayan din yun eh. Ayan. Uncus,
Yan, tama, no? Sakto siya. Okay. O, ito kay Neter, no? So, ito, pag binukam, ano to? Yung binukam na yan. Ayun yun eh. Lateral sylvian fissure. Pag makita ka, ayan si insula. Ayan, ha? Ayan si insula. No? Yung dulo niya, lateral sylvian fissure, supra marginal gyrus. Brodmann's area, 40. No? Yung sa inferior, temporal gyrus sa dulo, ay sulcus, angular gyrus. Brodmann's area, 39. Okay. O, ayan na yan. Supramarginal, angular. No? So, superior temporal gyrus, superior temporal sulcus, middle temporal gyrus, inferior temporal gyrus. No? Orbitalis, ito na yung triangularis, yung triangularis, then opercularis. No? So, ayan. Intraparietal sulcus. Superior parietal or supraparietal lobule. Inferior parietal lobule. Ayan. No? So, this is your corpus callosum. Ano to? Yung membrane yan. Septum pellucidum. No? Septum pellucidum. No? Pag binakwak mo yan, nandyan yung iyong lateral ventricle. No? Yan. So, this is your thalamus. No? So, ito na yun. No? So, yun yung uncus. No? Ito yung rhinal. Yung sinasabi sa inyo, rhinal sulcus. After yung uncus, rhinal sulcus, katuluyan niya, that is your collateral sulcus. No? Medial occipitotemporal gyrus. Yan. Ito, lateral occipitotemporal gyrus. Nandun sa ilalim si inferior temporal. What time? Okay. So, eto. Ito yung sinasabi ko, medyo baka magkalituhan dito eh. Kasi dito ang kasunod na is the lateral. Ito yung lateral, no? Basta yung sinabi ko, yung magkakasunod-sunod yan, di ba? Uncus, para hippocampal gyrus, no? Your medial occipitotemporal, kasi dito lalabas sa medial occipitotemporal, yung nasa baba lang eh, no? Then you have your lateral occipitotemporal, tapos you have your inferior temporal gyrus, no? So, ayan. So, gyrus rectus or your straight gyrus, this will be your orbital gyrus. Ayan. To, last na to eh. So, yun pa rin. No? So, okay na tayo dito. No? So, that's your paracentral sulcus. That is your paracentral lobule. This is your central sulcus of Rolando. No? So, corpus callosum, cingulate gyrus, cingulate sulcus. Parieto-occipital fissure, calcarine fissure. Precuneus, cuneus, lingual gyrus. Now, at the banks of your calcarine fissure or calcarine sulcus, you have the striate cortex. No, that is your primary visual area. So, this is your calcarine area. Ano Brodmann's area? Number, visual? 17. No? 17. Ayan na. Thank you and good luck. O nga pala, bago ang lahat, dun sa lateral sylvian fissure, pag nagpin, inopen. Dali. Ayan. Inopen. No, yung lateral sylvian fissure. Nagpin sa ibabaw ng superior temporal gyrus. Transverse temporal gyrus of Haskell. Nasaan ang gustatory? Nasa ibabaw yun. Nandito sa opercular part of your post-central gyrus. Dun sa taas yun, sa parietal lobe. Yung auditory area,
temporal lobe. Tandaan niyo yun, no? So, gustatory area is Brodmann's area, 43. Yung 34, amoy, olfactory. Saan? Uncus. Okay? Uncus is your olfactory area. Ano? Transverse temporal gyrus of Haskell. Dito, no? Primary auditory area, Brodmann's area, 41. Okay? Brodmann's area 41, primary auditory area. No? Yan. Sa baba nito, yung temporal, yan, yung si Wernicke's area. So, taas ng lateral sylvian fissure, dito sa frontal, inferior frontal gyrus, Broca's, di ba? Motor speech. Sensory speech, sa baba ng lateral. That's your Wernicke's area. Brodmann's area? 22. No? Brodmann's area 22. Doon sa ibang libro, nandun nga sila sa may infraparietal lobule dito sa banda rito. Pero sa ibang libro, nandito lang sila. Just below your lateral sylvian fissure. Okay? So, ano na? Meron na tayong visual, auditory, gustatory, olfactory, primary sensory, motor. Motor speech, sensory speech. Yes na. O na yan. Okay? So, yun na. Para makaaral kayo ng plus 3 sa inyong final practicals additional.